Amen and amen. Hallelujah. Purihin po ang Diyos sa umaga na ito. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Are you blessed ba sa umaga na ito? Blessed. Yan. Sige nga kung sino ang blessed, palakpak nga. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Sige nga, mga kapatid, tayo po tumayo. At kamustahin po natin yung ating munang mga katabi. Yan. Kamustahin natin sila. Katabi nyo lang. Hallelujah. Yan, purihin po ang Diyos. Hallelujah. Feel the presence, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos ngayon sa umaga na ito. Tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Diyos na yung banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ni Hesus Kristo na iyong tagapagligtas. Muli, Lord, kami andito, Panginoon, sa mga oras na ito, God. Handa po, Lord, makinig muli, Lord, sa iyong mga salita, O God. Handa, Lord, magpasakop, O God. Handa, O Lord, na magpuri sa iyo, Panginoon, sa umaga na ito, Panginoon, O God. O Lord Jesus, muli, Lord, kami ay nagpapakumbaba, Panginoon. Nagpapalinis po, O God, ng aming mga puso at isipan, Panginoon, sa mga oras na ito, O God. Na, Lord, sa umaga na ito, O God, ikaw ang manguna. Ikaw ang magiging sentro, Panginoon, ng aming service. Hallelujah, O God. Hallelujah, Lord Jesus. We thank you so much, Panginoon, muli, O God, sa pagkataon nito, Panginoon, na iyong binigay, O God. Na, Lord, there's nothing impossible, Panginoon. Na, Lord, even though, Lord, nag-ibang oras, Panginoon, God, wala pong imposible at wala pong rason, Panginoon, na Lord, kami magpuri sa iyo. Hallelujah, O God. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat, Lord, sa aking mga kapatiran dito, Panginoon. Natunay nga, O God, ikaw ang inuna, Panginoon, O God. Patuloy mo, Lord, pagpalaan ng kanilang mga buhay, O God. Na, Lord, sila ay ikaw lang lamang, Lord, ang iyong salita lamang aming marinig sa mga oras na ito. Hallelujah, O God. Ganoon po, Panginoon, sa Zoom online, sa Facebook Live, O God. Patuloy po, Lord, ipuin, Lord, ang kanilang mga puso, Panginoon, O God. Lord, makarinig sila yung mga salita sa umaga ito, O God. Lord, we claim victory, Panginoon, sa umaga na ito, Panginoon. Balutan mo, Lord, ng iyong banal mong dugo, Panginoon. Yung building ito, Panginoon, O God. Na, Lord, maging victorious, Panginoon, ang service na ito. Hallelujah, O Lord Jesus. Gamitin mo lang po, O God, ang aming pastor, Panginoon, mamaya, O God, na, Lord, na gamitin mo, maghayag na yung mga salita, Panginoon, O God. Thank you so much, O God, sa umaga na ito. And we claim victory, O God. At kami po, Lord, ay magpuri sa iyo, Panginoon, at aawit sa iyo, O God, sa umaga na ito. Hallelujah. Sabi mo, Lord, sabi nga sa Psalms 95, verse 1 to 3, Come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come to Him with thanksgiving. Let us sing psalms of praise to Him. For the Lord is a great God, a great King above all gods. Sige po, ating magpalakpakan ng ating Diyos na buhay sa umaga na ito ng malakas na malakas at atin siyang aawitan sa umaga na ito. Hallelujah. Amen. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo.
Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na'y purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Purin ko, Diyos. Panapakan natin na malakas ang ating Diyos na buhay. Patuloy po nating awitan. Hallelujah ang ating Diyos. Hallelujah, God. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, God. Sige po mga kapatid, awitan nating muli ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord God. Thank you, Lord. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. Never ever let you go. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your
is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heavens. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heavens. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher. Yes, oh God, thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah, you're higher, oh God. Hallelujah. Deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Hallelujah, Lord God. Oh, hallelujah, hallelujah, Heavenly Father. Thank you, God. Hallelujah. Thank you, Panginoon, sa iyong presensya. Hallelujah. Sa awitin pa lamang, Panginoon. Ikaw ay nasa kalagitnaan namin, oh God. Oh, hallelujah, hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, sa mga oras ito, oh God. Panginoon, at muli, oh God, na kami narito upang pakainin ang iyong mga salita, oh God. Oh, hallelujah. Lord, cover your blood, Panginoon, ng panambahang ito, oh God. At wala pong maging distraction, Panginoon, sa loob at labas, oh God. Oh, hallelujah. Lord, forgive us, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Hallelujah. Lord, hindi po kami karapat-dapat, Panginoon. Ngunit, Panginoon, kami dinako mo rito, O God. Kami ay iyong pinili, O God, upang makarinig na iyong salita. Hallelujah. Lord, hindi kami karapat-dapat, Panginoon, sa iyong grace, O God. Oh, hallelujah. Lord, there's a reason, Panginoon, kaya kami narito. May purpose ka, Panginoon. Paglabas namin sa panambahang ito, O God, kami babaguhin mo, O God. Babaguhin mo ang aming mga buhay, O hallelujah. Lord, patuloy niyo po kaming gabayan, O God. At ikaw lamang ay mag-glorify, hallelujah. Panginoon, itago niyo lamang po sa iyong likuran, O God, ang aming pastor na iyong gagamitin upang maging daluyan ng iyong salita. Lord, ikaw lamang po ang kanyang maitaas at maluwalhati, O God, hallelujah. Lord, ganoon din po, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa Zoom online, O hallelujah. Lord, cast out, Panginoon, ang mga distraction, O God, na maranasan nila, Panginoon, O hallelujah. Ganoon din po, Panginoon, sa amin dito, O God, sa iyong panambahan, hallelujah. Bigyan niyo po kami ng wisdom, O God, and knowledge, hallelujah, nang maunawaan namin ang iyong mga salita, O God, O hallelujah. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid narito, O God, hallelujah. Lord, sa sino man po ang may mga nararamdaman, O God, o karamdaman, Panginoon,
We claim healing, hallelujah, in the name of Jesus. In the name of Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong habag, hallelujah. Kahit kami hindi karapat-dapat, hallelujah, hallelujah. Thank you, O God. Hindi po sapat ang pasasalamat na nanggagaling sa aming mga bibig, hallelujah. Kailangan po itong makita sa aming mga kilos, O God, hallelujah. Sa iyo lamang po namin na hallelujah, ibabalik ang papuri at pagsamba. In the name of Jesus. Amen. Amen. Ocean, I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Hallelujah. Palapakan natin ng malakas ang ating Diyos na buhay sa umaga nito, mga kapatid. Hallelujah, Lord Jesus. We thank you so much, oh God. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, tayo po muna yung umupo at dadako po tayo sa ating announcement. Shalom, shalom po. Bless po ba ang lahat? Announcement po, Bible study, through Zoom po, every Sunday, 8 p.m. to 10 p.m. Bigay po tayong oras para sa Panginoon, para pag-aaral tayo ng Bible po. Intercessory prayer po, through Zoom din po, Tuesday, 8 p.m. to 10 p.m. Ganun din po. Give time to the Lord po. Amen po. Friday service sa March 14. Opening prayer si Kuya Dex. Announcement si Kuya Francis. Tithes and offering si Kuya Ryan. Breaking of bread, Pastor Kenneth. Word of God, Pastor Kenneth. And closing prayers, Pastor Kenneth. Yun lang po. Praise God. Ngayon po ay darako po tayo sa tithes and offering. So, Kuya, pabukas po sa Malakay 3:10. Sasala na. Amen. So, basahin po natin. Sabi po dito, bring all the tithes into the storehouse so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Amen. Sabi po dito, try it, put me to the test. Amen. So, ayun po, reminder na naman po sa atin ito. Amen. So, ito po, kung isa sa puso po natin yung verses na to, napaka-powerful po nito sa ating mga buhay. Amen. So, sa akin po, isa talaga itong talagang sinasabi kong nagbago sa buhay ko. Amen. When it comes to financially. Amen. So, kung gusto po natin na tayo ay pagpalain financially, i-test po natin yung ating Panginoon. China-challenge po tayo dito eh. Hindi lang po yung tinitingnan po ng ating Panginoon yung ating obedient po dito. Amen? Yung obedient po. Wala naman pong sinasabi dito na yung salapi na o yung amount na ibibigay po natin. Kundi yung pagsunod po natin kung gaano po natin to isinasabuhay itong word ng ating Panginoon dito sa Malakay 3:10. So every day, every week po natin naririnig to dito sa tithes and offering po natin.
itong verses na to. Pero ang tanong po, naisasabuhay po ba natin ito? Amen? Sinusunod po ba natin ito? Amen? So kung gusto po natin pagpalain, ito, tina-challenge po tayo ng ating Panginoon dito. Try it, put me to the test. Amen? So kung gusto po natin pagpalain, lalo na financially, amen? So ito po yung susi, mga kapatid. Ayun, kung gusto natin na tayo pagpalain ng ating Panginoon. Amen? Of course, lalong-lalo na po sa spiritual. Yun po yung number one na tayo po ay kumbaga susunod na lang po to. Kapag po tayo ay nag-obey sa ating Panginoon spiritually, kasunod po itong financial blessing na mag-overflow po sa ating mga buhay. Amen? So, tayo po ay tumayo at ating panalangin yung ating mga tithes and offering. Heavenly Father God, in the name of Jesus, Panginoon, salamat po God sa umaga pong ito, Panginoon, sa pagkakataong muli, Panginoon, na kami binigyan mo, Panginoon, ng pagkakataong, Panginoon, upang i-test, Panginoon, ang aming obedient, Panginoon, sa iyo, God. Lord, salamat, Panginoon, sa aming mga ikapo, Panginoon, at mga tithes and offering sa umaga pong ito, Panginoon, na wholeheartedly po namin, Panginoon, na ibinibigay po sa inyo sa umaga pong ito, God. Lord, pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga kapatid, O God, na walang kakayanan, Panginoon, sa mga oras na ito na makapagbigay, Panginoon. Lord, kayo po ang magpala sa kanila, O God. Continue to bless them, Panginoon. At lalong-lalo na, Panginoon, ang aming mga company, Panginoon, na kung saan, O God, ay ito po ang aming pinagkukunan, Panginoon, ng aming mga financial blessing, O God. Continue, O God, to bless, Panginoon, ang aming mga company pinagtatrabahuan, Panginoon, sa lugaring ito, Panginoon, ng Saudi Arabia, O God. Salamat pong muli, Panginoon. Pagpalain mo, O God, ang bawat isa, Panginoon, na cheerfully, Panginoon, na nagbibigay sa inyo, Panginoon. At salamat po, God, na patuloy mo ito, God, na ibalik ng siksik, liklig at umaapaw, Panginoon, ang mga pagpapalang ito, God. Lord, pagpalain mo rin po, Panginoon, at bigyan ng katalinuhan, O God, ang hawak ng mga salaping ito, O God, na ito po ay magamit, Panginoon, ayon lamang, Panginoon, sa iyong kalooban, O God. Sa inyo po, O God, ang mataas na papuri, pagdakil at pagsamba sa umaga pong ito. In Jesus' name, amen and amen. It will come back. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give us the Lord has given to you. How you give is our reflections of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Sige po, tayo po ay manatiling tumayo at tayo po ay magka-communion. Praise the Lord, ay pagpapalain po itong elemento nito na ito po ang katawan at dugo ng ating Panginoon at pagpalain din po ang ating communion sa araw nito. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, kukuha po kayo tig-isa. Sabay-sabay po natin kainin ito. Praise the Lord. Hallelujah. Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang saro ng bagong tipan.
Yan ang katawang nabayubay. Yan ang dugong itinigil. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Ito ang ginagawa po natin ay isa pong sagrado at ito din po public ordinance na inuutos po natin at ating Panginoon na dapat po natin gawin ito na hindi po tinatago. Kaya po tinawag ay public ordinance. Kaya po ito ay ginagawa natin kahit saan. Amen? So dito sa loob ng church ay atin po itong ginagawa para po sa ating pong pananampalataya. Amen? Bago po tayo mag-partake nito, dapat po ay sayasatin po natin ang ating pong sarili, nakabahagi po tayo sa katawan at sa dugo ng ating Panginoon. Na ang meaning po nito na tayo po ay binayaran ng lahat ng ating kasalanan at tayo po ay kabahagi po doon na tayo po ay ating kasalanan ay kanya pong tinubos, binayaran. At tayo po lahat ng ating kasalanan, kung hindi po itong dugo na nabuhos po sa kanyang katawan, ay tayo po hindi nakatanggap ng kapatawaran. Amen? So kaya po ay tayo dapat po siyasatin ang ating buhay. Ating pong let us pray. Let's bow our head. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, for bringing us here again dito sa sanctuary, dito sa church nito, kung saan po kami nagbabalik pasasalamat at nagpuri, O God, Lord. Lord, wala po kaming maitago sa iyong harapan sa buong linggo, O God, Lord. Ay kami po, God, ay nakagawa ng kasalanan, O God, Lord. Ito man, Lord, sinadya namin o hindi, hinihingi po namin ito ng kapatawaran. Maraming salamat po, Father God, dahil po sa iyong anak, namin Panginoong Jesucristong tagapagligtas, ang ginawa niya doon sa cross ng Calvary. Ngayon, kami nakatanggap ng kapatawaran. Hindi lang po kapatawaran, bagkus nakatanggap at ginawang kaya-aya na tumanggap ng blessing na ibibigay mo sa oras nito. Sige po, taas po natin ang tinapay. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya ay pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira pa sa iyo. Ito. At sinabi, ito ang aking katawan na hinandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Thank you, Lord. Taas po natin ang kupa. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Thank you, Lord. Thank you sa pagmamahal. Glory to God. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Father God, sa iyong pagmamahal, sa pagtubos mo sa aming mga kasalanan. At thank you din po, God, sa protection nito na iyong dugo. Ay ito ay nagbibigay ng protection habang po kami ay nag-aantay sa iyong pagbabalik. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, tayo na po umupo at maraming good morning po sa inyong lahat. Praise the Lord. Welcome po natin ang sa araw nito. Welcome po natin ang speaker po natin sa araw nito na gagamitin po ng ating Panginoon na ating pong atian at ating pastora po sa church nito. Amen? Siya po ang gagamitin sa umaga nito. Praise. Amen. Magandang umaga sa lahat. Amen. Oy. Pwede bang
Sabihin natin sa katabi natin, God is good! Sabihin mo sa katabi mo, ha? Sabihin mo sa katabi mo, huwag mo akong daldalin. Amen. At huwag kayong mag-cellphone. Sabihin mo sa katabi mo. Amen. Makinig sa salita ng Panginoon. Amen. Glory to God. So, napakaganda ng topic natin ngayon. Alam ko gustong-gusto nyo itong topic na ito. Amen? Yes! Alam ko gustong-gusto nyo ito. Hindi ito laging tinuturo sa simbahan. Amen? Pero wala pong ibang magtuturo nito sa inyo kundi ang simbahan. Amen? Amen? Excited na ba ang lahat? Excited. Amen. So, pray muna tayo. Heavenly Father, we thank you, Lord. We glorify your name. Hallelujah, Jesus. We thank you so much, O God, sa oras na ito, O God. Na kami nandito para mag-aral ng mga. Thank you so much, O God, sa word na ibibigay mo sa amin. Namin ito sa buhay namin. At maintindihan po namin kung anong gusto mo sa buhay namin, O God. We give you praise, we give you glory in Jesus' name. And so, magpag-aral natin love. So, excited ang lahat kasi love. Pero, pagdating sa purity, excited pa ba ang lahat? Tahimik ang lahat. Pagdating sa sex, excited na naman ang lahat. Amen? Pagdating sa marriage, nanahimik ang lahat. Amen? So, pag-uusapan natin kung anong God, anong dinesign ni God sa fulfillment sa buhay natin tungkol sa love, purity, sex, and marriage. Amen? So, itong katuruan na to, wala akong pinatatamaan. Sabihin ko sa inyo, ha? Una pa lang, wala akong pinatatamaan. Itong katuruan na to, nakabase po sa Biblia. Amen? At ituturo ko lamang sa inyo ang tama. Amen? So, pag-uusapan muna natin yung 1 Thessalonians chapter 4, verse 3 to 5. Anong sabi doon? For this is the will of God, your sanctification. Ano ba sanctification? To become more like Christ. Yun ang gusto ni Lord sa buhay natin. Yun talaga plano niya sa atin. Yun ang will niya. Na tayong lahat ay maging katulad ni Kristo. Amen? That you abstain from sexual immorality. Ayan na! You abstain! Ano ba yung abstain? Pause! Pause! Huminto kayo sa sexual immorality ninyo. Oh, may natatamaan ba? Lahat tayo natatamaan. Wala pong perpekto dito sa buhay natin. Amen? So wala akong patatamaan sa inyong lahat. Amen? So kung kayo po'y natatamaan, para sa inyo tong katuruan na ito. At magpasalamat kayo sa Panginoon. Kasi hindi pa kayo, anong tawag doon? Hindi pa kayo parang natatablan pa kayo. Amen? Pag kayo nasaktan ngayon, natatablan pa kayo. Pag kayo naiyak ngayon, natatablan pa kayo. Pero kapag hindi na kayo natablan, delikado na po yan. Amen? So, that you abstain from sexual immorality, that each one of you know how to control his own body in holiness and honor, not in the passion of lust, like the Gentiles who do not know God. Huwag kayong katulad ng mga hintil na hindi nakakilala ng Panginoon. Amen? Nakakilala kayong lahat sa Panginoon. Amen? And we are here to know more about God and to know more kung anong ituturo niya sa atin. Amen? Para magiging more like Christ tayo. Kapag hindi natin naintindihan kung anong gusto ni Lord sa buhay natin, hindi tayo magiging more like Christ. Amen? Hindi natin mababago yung mga buhay natin. Amen? So, only God can complete us. Dapat yung tandaan, mga babae. Only God can complete you. Hindi lalaki makapagkompleto sa inyo. Amen? Hindi mga boyfriend nyo. Hindi mga asawa nyo. Only God. Mga lalaki, hindi mga kabit nyo. Hindi mga girlfriend nyo mga kompleto sa inyo. Amen? Walang sino man makapagkompleto sa inyo, kundi ang Panginoon lamang. Amen? Colossians chapter 2, verse 10. And you are complete in Him. Sabi sa Biblia po nang gagaling yan. Kapag sa Biblia nang gagaling, walang kasinungalingan po doon. Lahat katotohanan. Naniniwala po ba kayo na ang Biblia ay book ng katotohanan? Na lahat ng nasa Biblia ay inspired by the Holy Spirit, inspired by God? So, sasabihin ko sa inyo,
Colossians chapter 2 verse 10. Basahin nga natin lahat. So you also are complete through your union with Christ, who is the head over every ruler and authority. So walang makapagkumpleto sa inyo. Hindi lalaki, hindi babae, hindi nanay nyo, hindi pera, kundi ang Panginoon lamang ang makapagkumpleto sa inyo. Amen. Kaya yung mga babae dito na naghahanap ng magmamahal sa kanila, si Lord lang ang makapagbigay sa inyo ng pagmamahal. Amen? Oh, amen. So, in today's world, many people believe that finding the one will make them whole. Amen? Na yung paghahanap to makakita sila ng boyfriend. Kasi nung high school ako, oh, bakit ako walang boyfriend? Bakit sila dami nanliligaw? Di ba? No? Dito may bakante dito, oh, madami. Huwag kayong mag-ano dyan sa likod, Kuya Dex, because ang hirap. Tubi ka dito kay Samantha. Ano, dito kayo. May dalawang bakante dyan sa likod ni ate. Oh, mupo kayo dyan. Amen? Oh. Tanggalin mo yung upuan, masikip. Dito. Oh. Lagyan yung upuan katabi kay Ate Jubio para dito ka, Kuya Chris. Yan, sa likod. Yan. Amen? So, huwag kayong tatawa-tawa kayo ngayon. Wala po sa atin ditong perfect. Wala sa ating magaling dito. Amen? Pinagdadaanan natin lahat ito. Amen? So, tinuturuan kayo. Huwag mo sabihin na, ay, ikaw yon, ikaw yun. Ikaw yun. Ikaw din yun. Di ba? So, huwag nang magsabi na, siya yun, siya yun, siya yun. Huwag nang magturo. Amen? So, yan, ang Panginoon lamang ang makapagkumpleto sa atin. Movies, social media, yung mga love songs. Ay, sino dito? Ako, naalala ko noon eh. Nag-break kami ng boyfriend ko eh. Ako, tumutunog yung air supply. Just once. So, ano ba yun? Air supply ba yun? Basta yun, tumunog. Oo. Agoy, iyak ako lang. Hindi ko mapipigilan. Kaya kayo mga babae, para hindi kayo maghanap ng boyfriend, huwag kayong makinig ng mga love songs. Kay Lord lang na love songs dapat pakinggan nyo. Kasi iyak na naman kayo eh. Sana all merong flowers. Oh, di ba? Di ba ganon? Amen. So, yung mga songs na to, yung mga movies na to, yung napapanood yung mga, ano ba yung mga Korean teleserye na yan. Alam nyo, nagpo-promote yan ng idea sa buhay nyo na makukumpleto lamang kayo ng isang tao. Kasi andun yung pogi. Ang artista, ang pogi. Yung babae naman, ang ganda, ang sexy. Oh, bakit? Yung movies, mga porns. Amen? Amen. Pero this is a false expectation na naglilid sa inyo para ma-frustrated kayo, malulungkot lamang kayo. Amen? Uy, tagal ko nang hindi nagturo dito. Ngayon pa lang, siguro ilang taon na. 2 years na siguro, isang taon. Amen. So talagang, the reality is that no human relationship can make you complete. Wala po talaga. Whether dating, pag Valentine's Day, popost na, sana may flowers. Minsan, bibili ka flowers para sa sarili mo, pipicturean mo pa, di ba? Di ba? Ang daming ganon. May pera naman ako, order ako doon. Papadala ko sa sarili ko. Galing, di ba? Baka maiwan ako pag hindi ako nagkaroon ng flowers sa Valentine's Day. Ito naman mga lalaki, Valentine's Day na! Wala akong girlfriend, kailangan makadawan ako ngayon. Kahit hanggang bukas lang. Amen? Hanap ka agad yan. Pupunta yan sa mga group chat. Message ka agad yan. Hello, ang ganda-ganda mo, yung mga babae, uto-uto. Ang ganda-ganda ko pala. Ayan, mag-date tayo mamayang gabi, Valentine's Day na kasi. Diba? Amen. So, only God can fill the void in our hearts. Alam niyo po, only God can fill sa kung anong kulang sa buhay natin. Wala na pong ibang makapag-fulfill sa kakulangan sa buhay natin. Amen? So, alam nyo ba, before God gave Adam a wife, sinisigurado muna niya yung relasyon niya sa Panginoon. Amen? Sinisigurado muna ni Lord na magkaroon ng relasyon sa kanya si Adam. Kaya nga, inuna muna siya ni Lord. Hindi muna dinala yung babae. Amen? Alam naman ni Lord na pag dinala niya yung babae, magkakasala si Adam. Because He is omniscient. Alam niya lahat. Amen? So this shows na dapat tayo, unahin mo natin si Lord. Huwag mo na yung mga love life na yan.
Amen? Before any human relationship, kailangan God relationship muna. Amen? Dito sa modern day natin ngayon, many people enter into a relationship to make them happy. Sino dito ang na-happy kapag nag-date? Tahimik ang lahat. Amen? Pero pag dumating na yung mga challenges, yung mga boyfriend nyo, yung mga girlfriend nyo, nakakita ng iba, anong nangyari? Di, iyak kayo, di ba? Nalungkot. So, asawa nyo, hindi yung makapag-fulfill sa inyo, minsan nag-fail yan. Amen? Amen. So, only God can fulfill our emotional needs and our spiritual needs. Amen? Kaya nga maraming marriages ang nag-fail. Maraming kasal ang nag-fail. Amen. Sino dito ang biktima ng kasal na nag-fail? Amen. So ang tanong, bakit? Amen? Because people expect their spouse to be what only God can for them. Ini-expect nila na parang Panginoon nila yung asawa nila. Sinasamba nila yan. Tapos pag nag-fail na yung asawa nila, nagkasalan na yung asawa nila, nalulungkot na sila. Tapos hindi na sila makapag... Hindi ko na kaya talaga. Hindi ko na kaya yung ginawa niya. Amen? Kaya nga bago ka mag-enter ng relationship, kailangan may relasyon ka muna sa Panginoon. Amen? Amen? Oo. Kasi malaman mo kung anong klaseng relasyon gusto ni Lord sa buhay mo. Amen? So, marami diyang mga influencer, mga vlogger. No, di ba? Ang dami dyan. Parang, ang cute-cute nila. Bagay sila. Sana ako din. No, di ba? Ganon kayo. No? So, yung mga lalaki ngayon, tuwang-tuwa sa reels. Dami sexy dun. Dami iba nga, nakapanty lang eh. No? Yung mga lalaki, pinapanood yun. Nakala nyo hindi. Yun po ang binabantayan nila, nagre-reels. Nagti-TikTok. Amen? Hindi man yan nanonood ng mga yung mga wholesome na Gusto nila, yung mga kumakanta na sexy, sumasayaw na sexy, di ba? No? Binubusog nila yung mga mata nila. Amen? Sabi ni Kuya, hindi po totoo yun. Totoo ba, Kuya? Sino pinapanood nyo? Pinapanood nyo ba yung nagpipreach? Minsan. So, seek your identity in Christ first before seeking a wife. Kung binata kayo, amen? Seeking a boyfriend or seeking a girlfriend, amen? Kung asawa kayo, manatili na lang kayo sa asawa nyo, amen? Ha? So, instead of looking someone to complete you, become whole in Christ, amen? Amen. So, ayan, pag-usapan na natin yung purity. Amen? Pag-usapan natin yung purity. Pero didiretso na tayo dito sa... So, purity is not just about avoiding sexual sin. Amen? It is about guarding your heart, yung mga puso nyo, and your bodies from anything na nakaka-dishonor sa Panginoon. You are the temple of God. Biro nyo yung temple ng Panginoon? Pinapatas nyo sa iba? Oh, biro nyo? Temple kayo ng Panginoon. Tapos kung sino-sino nyo lang binibigay yung body nyo, diba? Lalaki. Amen. Guard your hearts, guard your minds, guard your bodies. Amen? Ang mundo natin ngayon nagpo-promote ng casual sex. Magti-text lang tayo, magmi-meet tayo, punta tayong Ramania, 150 bayad. Kinabukasan, hindi na tayo magkikita. Amen? Hindi pa ako nagbibiro. Truth po yan. We are so familiar with casual sex, tuwang-tuwa po tayo. Amen? Kumun yan dito sa Saudi Arabia. May asawa ko sa Pilipinas. May kabit din ako dito. May girlfriend ako dito. Amen? May boyfriend ako dito. May asawa ko sa Pilipinas. Mamaya magkwentuhan kami sa messenger ng asawa ko. Maya-maya naman sa, WhatsApp naman yung kabit ko. Amen? No, baby. The Bible says to flee. Flee. Ano ba yung sabi? Flee. Flee. Flee from sexual immorality. Ano ba yung flee? Lalapit ba yon? That means we should run away from temptation and not
try to resist. Huwag mo sabihin talaga na, kaya ko to. Cool ka lang. Stay ka lang. Ano ba yung, Ate Margot, yung sayo mo? Kalma? Kalma. Sabi ni Ate Margot, kalma. Sabi ni Ate Margot, di ba? Kalma lang daw. Lalapit yung babae sa inyo, kalma. Kalma. Yun ang sayo ni Ate Margot. Kalma. Lalapit yung babae, kalma. Lalapit yung lalaki, kalma. Hoy, hindi nyo kayanin yan. Amen? Hindi nyo kayanin. Kailangan, sabi sa Biblia, alam ng Panginoon na hindi natin kaya kapag huminto tayo at haharapin natin yung temptation. No, we cannot face temptation. Amen? Kaya sabi sa Biblia, flee, tumakbo ka, tumakbo ka. Hindi sinabing mag-antay ka. Sino dito gustong mag-antay? Baka naman. Mag-aantay pa, no? Oh, baka naman. Di ba? Praise God. So guard your eyes. Kaya yung mga mata nyo, importante, ipikit nyo na yan kung ang tinitingnan yan ay mali. Amen? Kung ang tinitingnan nyo yung kagandahan ng iba babae, hindi kagandahan ng asawa nyo, ipikit nyo na lang. Amen? Kung ang nakita nyo yung kapugian ng ibang lalaki, hindi yung kapugian ng asawa nyo, tumalikod ka na lang. Amen? Hindi mo kaya yan. Amen? Hindi mo kaya yan. You should set boundaries in a relationship. Alam niyo po ba, hindi pwede yung magkaibigan na babae at lalaki. Hindi pwede magka-textmate ang babae at lalaki. Huwag niyo sabihin sa akin, pwede yan. Hindi talaga po pwede yan. Hello, kumusta ka na? Kain ka na? Amen? Asan ka na? Oh. Ano suot mo ngayon? Oh. May pasok ka. Beto naman mga babae na to. Asan ka? Sunduin mo ko. So guard your eyes and avoid those media, those movies na nakakasira. Amen? Nakakasira. Na nag-promote ng impurity sa buhay nyo. Pag napanood nyo yun, alam nyo, iinit kayo. O baka sabi nyo, si Pastora, ang corner. Kakadiri yung topic namin ngayon. Sex! Sino nandidiri sa topic na sex? Amen? Amen. So, God's design for sex and marriage, pag-uusapan po natin ngayon yan. Anong design ng Panginoon for sex and marriage? Sex is not a dirty word. Amen? Hindi po siya madumi. Amen? Sino nagsabi na madumi ang ang salitang sex? Amen? So, mag-start po tayo sa foundational about sex. Amen? Sabi nito ang text natin, Genesis chapter 2, verse 24. Therefore, a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife. Hold fast to his wife. Wala na pong ibang kasama. Aalis sa bahay ng nanay at tatay. Kaya pag inaway yung asawa nyo ng nanay at tatay nyo, syempre aalis na kayo sa bahay nyo. Hindi pwedeng, kasi yun ang design ni Lord sa mag-asawa. Amen? And they shall become one flesh. O, usapang ano tayo, usapang sex tayo. Amen? Amen. So, narinig nyo palang, sino dito hindi komportable pag-usapan yung sex? Si Kuya Charles, lumipat na doon. Ito na. Ah? Nakamute? Okay. So, ayan. Hindi ko alam sa inyo kung komportable kayo pag-usapan, pero wala talaga ibang magtuturo sa inyo ng sex, kundi ang simbahan lang. Amen? So, let us check what is God's idea of sex. Amen? So, idea po ng Panginoon, He is the author of sex. Amen? Siya yung nag-conceptualize ng sex. Siya yung nagsimula ng sex. Amen? Eh kung hindi nanggaling sa Panginoon yun, bakit niya binigyan si Adan ng babae na si Eva? Nakita niya malungkot. So, ibig sabihin, ang babae ang makapagpaligaya sa lalaki. Aminin niyo, mga babae, sabihin niyo sa lalaki, kami lang makapagpaligaya sa inyo. In the sense
pero hindi kami makapagkumpleto sa inyo. Amen? Pero, gagawin nyo lang to. According to God, sa paano gagawin? So, hindi po to idea ng kung sino-sino lamang. So, akala po ng madami, ang sex po ay masamang salita, pero hindi po masamang salita ang sex. Amen? Yung iba na alibadbaran, pero no. Amen? Sex is not madumi. Amen? It is not dirty at all. It's not a bad feeling. Amen? Hindi natin pwedeng i-associate ang salitang sex sa kung ano-ano na lang, kung sino-sino na lang. Amen? Kaya nga, minsan pag narinig natin yung sex, napapa-oh my God tayo, lalo na sa pulpit. Sino dito parang gumanon yung ano niya nung nag-usap tayo? Amen? So, it is a beautiful word. Beautiful word actually. Amen? Huwag mo lang ipangalan sa anak niyo yung sex. Amen? It is a sacred word. Sagrado po ang salitang sex. Amen? So, actually, si Lord, masayang-masaya siya pag ang dalawang tao ay ginagawa ito. Happy-happy si Lord pag ginagawa ito ng dalawang tao na kasal, hindi nagmamahalan. Amen. Pagdating sa sex, hindi galit si Lord. Amen? Baka kala nyo galit si Lord. Amen? Hindi po galit si Lord because He created sex for our own pleasure. Para tayo magkaroon ng pleasure. Amen? Amen. He created sex to have everyone to enjoy it. Kaya lang, naging dirty yung sex na yon kasi, ibig makapagbigay sa atin ng fulfillment, ito ang dahilan kung bakit nabubroken tayo. Amen? It left people feeling na ginamit lang sila. Amen? Sa mga lalaki, makaka-feel din naman silang ginamit lang din sila ng babae eh. Sa mga babae, the more na makaka-feel silang ginamit lang sila. Of course, sa mga lalaki na yan, babalik sa asawa nila, ikaw, bahala ka sa buhay mo. Mabuntis ka, bahala ka. Amen? God designed for sex in the context of marriage. Yun ang plano ni Lord. Amen? Pero minsan tayo, hindi natin pinapakinggan kung ano yung gustong sabihin ni Lord about sex. Matigas ang ulo natin, dalaga pa lang tayo. Sabi natin, mature na ako para mag-sex. Amen? Sabi nga, in love ako. Karapatan kong lumigaya. Amen? No, hindi po yun. Hindi po yan ang keyword. Hindi po keyword yung na-in love ka, mag-sex ka. Hindi po yan password yung matured ka na. Pwede ka nang mag-sex. Amen? Because God designed sex only for marriage. Tapos, walang labis, walang kulang. Amen? Kung you're doing sex outside of marriage, hindi kayo kasal, ayaw ni Lord yun, kasalanan yun. Amen? Bakit? Kailangan gusto ni Lord na ang sex ay ginagawa lamang ng mag-asawa. Alam niyo po ba, kapag ang dalawang lalaki, ang isang babae at isang lalaki nagsisex, magkakaroon sila ng oneness factor. Ano yung oneness factor? Amen? Di ba kapag kayo ay nagkaroon ng sex sa isang lalaki, parang pinag-isa na kayo. Amen? Oh, you belong to each other. Oh my God, I belong to him. Gumaganon pa ang mga arte ng mga babae, di ba? Amen. Oneness factor. Ang KJ naman ni ate, ang KJ naman ni pastor, dapat talaga kasal eh. Paano yan? Amen. Napaka-party pooper ni ate. 2025 na kaya ngayon. Free na kayang mag-sex ngayon. Hindi tayo nakabase kung anong kultura ng mundo natin. Nakabase tayo sa salita ng Panginoon, mga kapatid. Naintindihan niyo po ba? Saan tayo nakabase? Hindi tayo nakabase sa kung anong ginagawa ng mundo natin, kung anong trend, kung anong nakabase tayo sa salita ng Panginoon. Noon, ngayon, at magpakailanman. Ang salita niya, it will never pass away. Amen? Mamamatay tayong lahat, pero ang salita niya, hindi yan mawawala dito sa mundo na ito. Amen? Pini-preserve yan. Amen?
So, sasabihin ko sa inyo, kapag kayo'y nagtatalik, walang imposible na walang nangyayari sa spiritual realm. Merong nangyayari po talaga in the physical, in the emotional. Amen? Hindi po to parang sport, parang basketball, na pagkatapos nag-basketball, wala lang. Amen? Pag kayo nag-basketball, nag-sex kayo, siguradong may mangyayari. Ano ang unang mangyayari? Swerte na lang kung di kayo mabuntis. Amen? Ay, nag-ayod din naman ako. Nag-ayod din ako, ganyan sa Pilipinas. Hindi ako mabubuntis. Oh. Daming babae ganun. Dito, nagpapayod din. Pag aalis ng Pilipinas, nagpapayod din na. Pag sa Saudi Arabia, kung sino-sino na lang. Hindi na mabubuntis, nag-aayod eh. Amen? Alam niyo po ba, kapag ang babae, kung sino-sino, ibig sabihin, prostitute tawag doon. Amen? Kaya nga sa Saudi Arabia, makita lang kayo, kahit isang lalaki lang nakatalik mo, prostitute ka na, kakasuwang ka na. Magkakaroon ka ng soul ties. Kaya kung ikaw man yun nakagawa ng ganun, magpapapray ka sa pastor mo para matanggal yung soul ties. Amen? Nagiging isa na lang kayo. Amen? Kaya nga nung si Malakas at si Maganda, doon sa sa Kawayan, nung naghiwala yung Kawayan, si Malakas at si Maganda nakahubad, di ba? Nandun sila sa loob ng Kawayan, ang ginawa nila doon. Kayo nang bahalang magsabi kung anong ginawa ni Malakas at Maganda doon sa loob ng Kawayan. Nakahubad. Amen? Nagbukas yung Kawayan. Kita si Malakas at si Maganda. Amen? Alam niyo po, kapag ang dalawang tao ay nagsisex, at nagdesisyon sila na maghiwalay, nasasaktan. Amen? Nasasaktan! Amen? Nasasaktan! Casual sex lang man yun, o talagang mahal naman yung isa, pag kayo naghiwalay, nasasaktan. Amen? Diba? So kapag kayo ay nagsisex, you will become one flesh. Kahit hindi nyo asawa, one flesh na kayo, nagsisex kayo eh. Amen? Because of the oneness factor. Amen? Alam nyo po, kahit ito, paghiwalayin nyo to, pag pinaghiwalay nyo, masisira ba to? Pwede ba paghiwalay nyo to na hindi masisira? Yung mga magkadikit na papel, pwede ba paghiwalay na hindi nakasira? Ganon din ang buhay natin. Ganon yun. Pag nagtali kayo, para kayong papel na pinagdikit na kapag naghiwalay kayo, may masisira talaga, hindi pwedeng wala. Amen? Amen? May lamat. Magkakaroon ng lamat. Sino ka ba? Kung ikaw babae ka, kung hindi ka nasasaktan pag iniwan ka ng lalaki, sino ka? Ano ka? Kung ikaw lalaki, iniwan ka rin ng babae, hindi ka nasasaktan, ano ka? Bato? Diba? So, pwedeng anger. Hiniwalayan mo yung kabit mo, magagalit yung kabit mo. Tatawa si Kuya Jomar. Kuya Jomar, binata ka pa, wag mo munang gawin. Wait ha. Amen. Antayin mo yung bigay sa'yo ni Lord. Tapos, magkaroon na ng walang tiwala. Amen? Pag mag-asawa kayo, mawala ng tiwala sa'yo. Amen? Amen. At kung babae ka, bababa na yung self-esteem mo. Kung kanino-kanino mo naman lang ibibigay yung sarili mo, kasi naman wala na, gamit naman na ako. Diba? Sa lalaki din, ganun din. Gamit naman na ako eh. Ano pa bang mawawala sa akin? Gamit na ako, hindi na ako virgin eh. Diba? Gamitin ko na yung sarili ko, magkapera ako. Amen? Ganun ang nangyayari ngayon. Amen? Kaya nga, pinagbabawal ng Panginoon na ang sex ay kailangan marriage lamang. Huwag niyo sabihin KJ naman ni Lord. Amen? Alam niyo po, kaya nga, yung pagsabi yan ni Lord, boundary po yan. Ano po ba yung boundary? Yung pag sinabing mong boundary, hanggang dyan ka lang. Amen? Di ba? Alam niyo po ba yung boundary? Tayo, pag may boundary, parang napipigilan tayo. Pero alam niyo po ba ang boundary? It results to freedom. Alam niyo po sa bahay namin noon, natutulog kami, magkahilera lang kaming lahat. Pag umutot yung isa, narinig, amoy na amoy lahat, di ba? Tapos kapag may kausap ka, naririnig mo, hindi ka makakatulog. Pero nung nilagyan ng nanay namin yung kwarto, yung bahay namin, may freedom na kami. Na bahala kami kung anong gawin namin. Amen? Bahala siya kung magsisigaw siya dun sa kwarto niya. So there is freedom. Kapag may boundary, may freedom. Amen? Nagiging free tayo. Amen? Amen? Pwede ka nang matulog, na hindi ka madistorbo. Pwede ka nang kumausap ng kung sino-sino. Amen? Pangalawa, pinoprotektahan tayo ng boundaries.
Amen? Paano mo nasabi pinoprotektahan ka ng boundaries? Amen? Halimbawa, may boundary sa dagat. Di ba mayroong mga dagat na may nakaikot lang na dyan ka lang pwedeng maligo, hindi ka pwedeng pumunta doon. Of course, kapag lalagpas ka doon, malulunod ka. Pero may matitigas pa rin ang ulo. Naliligo kami sa dagat, lumalagpas pa rin sila doon. Amen? Meron kaming kasama. Sino ba yung, tawag kami ng tawag. Sino ba yung pumunta noon? Naliligo kami. Merong boundary doon sa Radisson. Pumunta pa rin sa malayo. Ang tao talaga gustong mapahamak. Amen? So kapag ikaw ay hindi pa kasal, alamin mo, ito lang yung boundary mo. At kapag ikaw ay kasal naman, ito lang din ang boundary mo. Amen? Because that boundary will protect you. Amen? From hardships. Will protect you from na mapahamak ka. Amen? At kapag ikaw ay lumagpas sa boundary, it will impact in a way na hindi lang ikaw ang matatamaan, kundi pati pamilya mo, pati anak mo. Amen? Your manhood, your womanhood will be destroyed. Your soul, even your vision, your ear, your eyes. Agad kaya nga nawawala ka sa ministry eh. Amen? Kasi yan po yung result ng sex outside of marriage. Amen? Yung integrity mo, napapahiya ka na, ay, yan, babaero yan. O, diba? Ganun na. Imbes hindi mo na ginagawa, nagbago ka na, ganun na yung nakikita ng tao sa'yo. Amen? Alam niyo po, kaya huwag tayong lumabas sa boundary. Minsan, pinaglalaroan natin yung boundary. Ito yung boundary. Eh, pa yung may kaibigan tayong salbahe, tutulak tayo, mahuhulog tayo. Di ba? Amen? Ano pa ang consequence? Kapag ikaw babae, or ikaw lalaki, kapag sex outside of marriage, may possibility na magkaanak kayo. Di ba? Yung anak nyo, though yung anak nanggagaling sa Panginoon, is a blessing. Pero, mahirap. Amen? Halimbawa, may pamilya ka, halimbawa, may pamilya ka, na nagkaanak kayong dalawa, tapos may babae ka doon. So, parang, napatawad ka man ng asawa mo, pero, ano ang gagawin mo? Dalawa na sila. Pagpupunta ka sa family mong totoo, kasi yun naman ang dapat talaga, nasasaktan naman yung isa. Kapag yung isa ka lang pupunta, nasasaktan naman yung asawa mo, nasasaktan mo yung anak mo, ang daming consequences sa buhay mo. Whether you like it or not, may iiwanan ka talagang impact sa dalawa. Amen? Bumalik ka sa isa, nalulungkot yung isa. Bumalik ka sa isa, ano na lang kayang gagawin mo? Minsan naman, nagkakaroon tayo ng HIV. AIDS, usong-usong AIDS dito sa Saudi Arabia ngayon. Amen? Kaya nga, i-follow natin yung kung saan yung boundary lamang natin. Si Joseph, alam niyo, nakakatawa si Joseph, di ba? Alam niya yung boundary niya. Ano siya ng asawa ng boss niya. Pero sabi ni Joseph, sabi ng boss ko, pwede kong gamitin lahat. Pwede kong akin lahat. Amen? Huwag lang ikaw. Kaya tatakbo na ako. Dapat lahat tayo ganun ang kaisipan, ano? Ang totoong lalaki, tumatakbo. Amen? Ang totoong lalaki, tumatakbo. Amen? Hindi pagiging totoong lalaki, yung hindi tumatakbo. Hindi pagiging totoong lalaki, yung marami kang girlfriend. Hindi po totoong lalaki yun. Amen? Pogi points. Hindi po pogi points yung madami kang asawa. Nakakahiya po yun. Hindi po pogi points yung nangangabit ka. Hindi pogi points yung nakakahiya ka, nakakadiri ka. Di ba? Ganon yun. Hindi po, mga ibang tao hindi nila maintindihan yun. Amen? Hindi po pogi points yung madami kang girlfriend. Amen? Ang pogi points po ay yung lalaking tumatakbo. Amen? Siguro hindi narinig ng mga lalaki. Ano ang pogi points mga lalaki? Amen. Hindi tumatakbo palapit. Amen. Kasi alam niyo po, para itong ahas. Di ba ang ahas? Ang sex ay parang ahas yan. Ang ahas, tutuklawin ka.
kapag hindi ka tatakbo, di ba? So, ganun po yun. Tatakbo ka kasi nandun yung ahas. Amen. Bakit ginagawa ang sex inside marriage? Because of the intimacy factor. Kapag kayo nag-sex, hindi kayo married, magkaroon kayo ng intimacy. Amen? Closeness. Kaya ang hirap lumayo sa kabit eh. Hindi lang po ito acts ng sex. But it is, alam niyo po ba? Ang intimacy, it is a byproduct of two person having sex. Amen? Nagkakaroon sila ng close relationship. Amen? And one byproduct is yung you have fully known the person. Amen? Yung alam mo na siya kung anong amoy ng utot niya. Alam mo na yung amoy ng alam niyo na yung kilikili niya. Alam niyo na yung amoy ng buhok niya. Alam niyo na mabaho siya. Amen? Pero gusto mo pa rin siya. Because of intimacy. Amen. Alam mo yung tattoo niya, saan nakalagay? Doon sa puwit niya. Amen? So, hindi pwedeng mas kilala pa ng best friend mo, ikaw. Oh, hindi pwedeng mas kilala ka pa ng best friend mo kaysa asawa mo. Amen? Kung may isang tao nakakilala sa'yo, nakakaamoy sa'yo, asawa mo, di ba? Alam niyo po, siya yung dinala ni Lord sa'yo sa buhay mo, yung asawa mo. Yun ang dinala ni Lord sa buhay mo, yung asawa mo. Amen? Amen. Siya yung nakakilala. Sa'yo dapat. Siya yung dinala ni Lord sa'yo. Kaya huwag mo sabihin na, alam niyo, nagkamali ako sa pagpili ng asawa ko. Hello! Nagkamali ka sa pagpili ng asawa mo? Eh di sana hindi binigay ni Lord sa'yo yung asawa mo. Kasi lahat ng nangyayari alam ni Lord, inalaw ni Lord. Amen? So kung hindi yan binigay ni Lord sa'yo, sino yan? Amen? Ang mga babae sa buhay natin, minsan naging lesson sila sa atin para makita yung kalulatian ng Panginoon. Amen? Alam mo, may intimacy factor. Alam mo kung anong oras siya sa gabi umutot. Amen? Amen. So, having intimacy leads to great sex life. Amen? Because it is not just physical. Sex is relational. So, bakit ginagawa ang sex in the boundaries of marriage? Kasi merong intimacy factor. Amen? Kaya kung ikaw, na nagising yung sexual desire mo, huwag mo nang ipilit pa. I-stop mo na yan. Amen? Mag-pray ka kay Lord. Lord, huwag mong gisingin yung intimacy factor mo. Kung hindi ka marunong mag-masturbate, hindi ka marunong mag-ano, huwag mo nang gisingin yung sarili mo. Amen? Kasi hindi po yan inalaw ni Lord. Amen? Huwag mong gisingin. Pwede kang maging honest kay Lord kung hindi mo mapipigilan. Lord, ano po ako, Lord? May naramdaman akong init sa katawan ko, Lord. Tanggalin mo ito, Lord. Amen. Tumabi sa akin si Ate Juby, Lord, na ano ako, Lord. Parang may nakuryente ako, Lord. Tanggalin mo yan, Lord. Tumabi sa akin si Kuya Jomar. Parang gusto ko na siya. Crush ko na siya. Sana crush ko din siya. Oh, diba? May mga ganon-ganon, diba? Sa mga kasal dito, isa lang ka-intimate relationship nyo, yung mga asawa nyo. Kasi nag-uumpisa ang great sex sa proper communication. Dapat may proper communication. Amen? Anong proper communication? Sa umaga pa lang, Han, good morning. Anong breakfast natin? At sa mga lalaki, nag-uumpisa yan doon sa love na pinakita mo sa babae, doon sa affection na binibigay mo sa babae, binigyan mo ng kape. O huwag mong ibang babae bibigyan mo ng kape. Huwag ibang babae bibigyan mo ng flowers. Asawa mo lang dapat ang bibigyan mo ng flowers. Amen? O kaya may kasalanan ka, pinatawad ka ng asawa mo, nagiging intimate kayo. Amen? Amen? Ganun yun. O may kasalanan ka, nagsorry ka, doon nagsimula, pinatawad ka, yun. Nagiging intimate kayo sa isa't isa. Alam niyo sa Biblia, akala sa Biblia, walang sex doon, basahin niyo ang Songs of Solomon. Puro sex yun. Amen? Amen. Number three factor is, bakit kailangan na sa loob ng marriage? Kasi of procreation factor. Nakakabuo kayo ng bata. Di ba?
Kapag kayo nagtatalik, nakakabuo kayo ng bata. Kasi yun ang design ni Lord na ang mag-asawa, magtatalik, makakabuo ng bata. Hindi ba kayo natutuwa na nakakabuo kayo ng bata? Yung pagmamahalan yung dalawa, nakabuo kayo ng anak na lalaki, anak na babae. Di ba? Pogi, maganda. Di ba? So nakapag-participate kayo sa plano ni Lord na dumami tayo. Yung sinabi ni Lord sa Biblia na, go and multiply, hindi po yun, hindi po yun na para sa atin sa simbahan, dumami kayo sa simbahan. Hello? Maging honest kayo. Alam nyo talaga sinabi ni Lord doon, go and multiply, mag-sex kayo, magpapadami kayo mga anak. Di ba? Yun naman talaga yun eh. So yun ang divine purpose ng sex na talagang tayo ay makabuo para dumami tayo sa mundo na ito. Amen. Hindi po yun, yung tawag dito? Ano bang word dito? Palimutan ko. Parang ako lang natutuwa na magkaanak. Kayo ba? Tuwang-tuwa ba kayo nagkaanak? Amen. Amen. So, dire-require tayo ni Lord na mag-abstain kapag naka-feel tayo ng init sa katawan, we should abstain. Minsan, sinisigaan pa natin. Parang na-feeling ko, gusto kong mag-sex ngayon. Manonood ako ng porn. Manonood ako ng reels. Sinisigaan pa natin yung mga sarili natin. Amen? So, abstaining is a practice of stopping something. Amen? So, ang common ng sexual immorality is fornication. Amen? Pag sinabi yung fornication, sex outside of marriage na yan. So, kaya kailangan natin mag-abstain. Amen? So, alam nyo po, huwag na nating ipilit yung sex outside of marriage kasi baka iiyak lang tayo. Amen? Baka yung testimony natin na born again tayo ay maiba. Choose salvation over emotion. Amen? Choose spiritual destiny. Your destiny in God, choose that over momentary pleasure. Alam niyo ba pleasure? Sex? 11 minutes, tapos. Tapos parang nandidiri ka na sa katabi mo. Yeah! Uwi na ako. Umalis ka na sa kama. Oh. Ganun kaya yun. Huwag niyo sabihin kasi nakakaramdam din kami noon. Ang sex, 11.5 minutes, sabi ni Paul Coelho. 11.5 minutes, tapos yung katabi mo, nandidiri ka na, ang pangit pala ng panty niya. Yak, ang brief niya pala, lagnay. Tapos itutulak mo na siya, tatalikod ka na, tapos sasabihin naman ng kabit mo, o di ba ng boyfriend mo, umarap ka sa akin. Yak, ang baho ng bunga. Ganun. Actually, alam nyo po, so, you should choose life. Amen? Sa mga may asawa, you should choose life. Amen? Choose what is right. Amen? Choose the wife of your youth. Choose the husband of your youth. Amen? Kung family man ka man, kung may temptation man, it's not worth it to destroy your family. Hindi worth it yan para sirain mo yung pamilya mo. Hindi worth it yan para mag-suffer yung mga anak mo. Amen? Hindi worth it yan para maghihirap silang lahat dahil sa'yo. Amen? Ang love, alam niyo po, kaya nga, sa una love. Pero alam mo, hindi naman ako na in love kay pastor eh. Kasi alam niyo po, kaya bakit kami nagsama? Bakit? Hoy, kung niloko niya ako! Niloko niya ako, ha? Katulad ng pagloko sa inyo. Niloko niya ako katulad ng pagloko sa inyo. At mas masakit pa yung ginawa niya kaysa ginawa sa inyo sa mga asawa niyo. Kaya, wag kayo. Amen? Wag ka. Amen? Pero, naisip ko, yung anak ko, naisip ko, kami pinagsama ni Lord. Amen? So, yung dahilan kung bakit nagsasama kayo, kasi yung love, nawawala yan after 3 years. Nawawala po yung love after 3 years. Amen? Ang maiiwan, alam niyo anong maiiwan? Commitment. Kasi kinasal kami, inano kami ni Lord, pinagsama kami ni Lord. Hindi talaga. Yung kabit nyo,
Isang taon, mawawala din. 2 taon, 3 taon. Pag hindi na kayo nakabigay ng pera, wala na yan. Amen? Sex lang kung bakit kayo nagsama. Amen? Pero yung commitment, yung pinagsama kayo ni Lord, yung pagmamahalan yung dalawa, hindi mo na isipin. Parang inisip ko ba na common naman na yun na magsama kami araw-araw, parang yung I love you, parang palasak na to. Amen? So talagang magsasama kasi kami. Yun ang sinabi ni Lord, hindi kami pwedeng maghiwalay. Di ba? Yun. So kung may yung mga babae nyo, akala nyo, mawawala din after 3 years yung mga init-init sa katawan ninyo. Hanap na naman kayo ng iba. So, kailangan nating abstinence. Kailangan natin ng purpose sa buhay natin. Please lang, protektahan nyo yung mga sarili nyo. Amen? Para hindi kayo mag-suffer. Amen? Flee! Ano sabi? Flee! Para maiwasan mo yung mga bagay na hindi dapat mangyayari sa iyo. Ang totoong lalaki, tumatakbo, palayo! Amen? Paano naman ang mga babae? Ang totoong babae naghihintay. Hindi naglalandi. Amen? Sabi sa Solomon's 8:4, Daughters of Jerusalem, I charge you, do not around or awaken. Hindi kayo dapat gumagala, naghahanap ng pag-ibig. Amen? Hindi. Kaya kapag hindi pa tamang panahon, lalayo kayo. Amen? I would serve God. Amen? My life will be fulfilled in God. Amen? I will do whatever He wants me to do. Amen? Kaya kayo mga lalaki, huwag kayong magipag-best friend. Amen? Walang best friend. Walang text. Amen? At mga lalaki, huwag na kayong maghatid-hatid kung may message sa iyo. Kuya Mark, ihatid mo ako. Sunduin mo ako dito. Yun ang dahilan eh. Kuya Alvin, ihatid mo ako dito, sunduin mo ako. Amen. Kung mayroon man kayong ihatid at susunduin, asawa nyo lang. Alam nyo po ba? Your family is worth fighting for. Amen? Your marriage is worth fighting for. Hindi yung kabit is worth fighting for. Hindi yung mga kabit yung ipa-fight nyo. Yung mga asawa nyo, yung family nyo, ipa-fight nyo yan. Amen? Binigay ni Lord sa inyo yan. Amen? Your destiny, your future is worth fighting for. Amen? Fight for your life. Kasi kung pag mapunta ka na sa impyerno, magsasuffer ka na doon. Mga lalaki! What are you made for? Mga lalaki, taas ang kamay ng mga lalaki! Asan na ba yung mga lalaki? Sige, sabihin nyo mga lalaki, ahu! Ano ba? Asan na? Amen. This is what you are made for. You are made by God to do what is right instead of doing easy. Sabi ni Lord, gawin nyo yung tama instead of what is easy. Huwag yung madali ang gawin nyo. Yung tama ang gagawin nyo. Tinatawag ang mga lalaking gawin ang tama kaysa madali. Amen? Kung mahirapan ka man, kakayanin mo rin yan kasi hindi ka dinisayang ni Lord para maging mahina. Amen? Maging matatag ka, kinikreate ka ni Lord na matatag. Amen? Maging katulad ka ni Joseph. Amen? So, ayan. Amen. Kailangan mong mag-abstain. Tama po yung mag-abstain. Kahit wala nakakita sa'yo, tumakbo ka pa din. Amen? Piliin mo yung pamilya mo. O piliin mo yung, ikaw lalaki, binata ka, piliin mo yung future partner mo. Amen? Kaya, huwag ka magpakasasa doon. Choose what is right. What is easy ay mali po yun. Walang temptation na ibibigay si Lord na hindi mo kayanin. Gwapong-gwapo eh. Nanghina ako. Tangos ng ilong eh. Ang ganda ng pilik mata. Ha?
Alam mo mga lalaki, a real man looks like this. Ganito. Ginawa siya ni Lord. God called you to be a protector, hindi bantay sa lakay. You are not a predator. You are a protector. Amen. Mga lalaki, hindi ka magtitempt sa mga babae. Hindi kayo mauna magsabi, ang ganda mo. Para lamang pagbigyan ka. Para makaba-date mo sa Ramania. Amen? Alam mo, we girls, we are worth to be protected. Amen? Yes. Yun ang gusto ni Lord sa buhay nyo, na kami protektahan nyo. Hindi nyo kami sisilain. Amen? Hindi kayo yung parang, takam. Alam nyo kung bakit pinasok yung mga bahay? Kasi wala nang lalaki nagpo-protect. Nagtatago na silang lahat. Amen. Nandun na sa saya ng mga babae. Amen. So malaki ang challenge nyo sa buhay nyo. Amen. Alam nyo, maniwala kayo sa akin, if you continue to do what is right, ang grabe ang blessing ni Lord sa buhay nyo. Amen. At kapag kayo ay nasanay na umayaw sa tukso, magiging parang parang ano lang yan, ties and offering. Sa una mahirap, pero pag pinapractice niya sa sarili niyo na, ay, lalayuan ko ito si Samantha, kahit makapal lipstick nito. Di ba? Ganun. Masasanay kayo na lalayuan na lahat ng babae. Amen? Alam niyo po ba, hindi ka na dinidesign ni Lord na magpapadala sa mga naramdaman nyo. Dinidesign ka ni Lord na gawin yung tama kahit hindi mo ito feel. Kaya kahit hindi mo ito feel, kailangan gawin mo. Amen? Kasi ang banal ng Santo Espiritu at ang grasya ng Panginoon ay sasama sa iyo. Amen? Minsan hindi mo na feel, ayoko na makipag-sex sa asawa ko kasi gusto ko na lang yung kabit ko. Mali. Stop that. Stop that thinking. Stop that thinking. Pag umuwi kayo sa Pilipinas, wala na kayong gana sa mga asawa nyo kasi yung kabit nyo, ay, yung kabit ko. Yung kaunti sa akin sa Saudi Arabia. Sa mga babae naman, itaas ang mga kamay. Saan yung mga kamay ng mga babae? Sure ba kayo babae? Kayo lahat! Okay, kayo mga babae, dinesign kayo ni Lord for safety, permanence, and commitment. Hindi panandali ang aliw. Permanence. Permanence. Kailangan permis. Amen? So, dinesign ka ni Lord for safety. Ikaw yung safety ng pamilya nyo. Sa'yo, nakakahanap ng security ang pamilya mo. Amen? Permanence, permanente. Hindi panandali ang aliw. Amen? Commitment. Amen? Commitment. Ayan, so, ayan. Painit naman ng painit itong nangyayari sa atin. Malapit na tayong matapos. Hindi pa ako nasa kalagitnaan pa ako. Amen. Alam mo, the more na sexual involved ka sa partner mo, mga babae, the more na nagiging praning ka. Sino ka text mo? Ha? Saan ka pumunta sa CR? Sino kasama mo sa CR? Ha? Anong ginagawa mo doon? Ha? Bakit sinong kausap mo doon? Ganon ka praning ang mga babae. Amen? Saan ka? Pagtrim mo ref. At kapag nag-end yan, praning na praning ka. Lahat i-add mo sa Facebook. Oh. Gagawa ka ng account. Lahat tatawagan mo. Sino kakampi mo? Amen. Si Lord hindi kakampi mo. Amen. So, alam niyo po mga babae, kapag kayo hiniwalayan ng mga lalaki, pinagpapalit kayo, punong-puno kayo ng galit. Amen? Amen? So, ayan, kayo mga babae, taas ulit mga kamay ng mga babae. So, give your love to the person na magbibigay sa inyo ng security at lifetime love. Amen? At ready na mag-commit sa inyo by marrying you, nang kakasalan talaga. Pakasal kayo. So, ibigay mo lang, huwag mo basta ibibigay yung sarili mo sa kung sino-sino lamang. Amen? Sabi ng mga lalaki, sige na, kalabit eh. Yun na, isa lang. Hindi ka mabubuntis. Promise. Marunong ako.
Sabi ng mga lalaki. Pakasalan naman kita pagkatapos eh. Hindi kita iwanan eh. 2025 na ngayon, ikaw naman, napakaano mo. Di ba? So, mga babae, you were designed by God to be loved. Amen? To be loved. Alam nyo ba? Dinisign kayo ni Lord para mahalin. Hindi iwanan, hindi paiyakin, hindi sasaktan. Amen? Kaya nga mag-antay kayo, huwag kayong magmadali. Amen? Kapag nagmadali kayo, wala. Wala na. Huwag niyo ibigay yung mga sarili sa kung sino-sino lamang. Huwag niyo ibigay yung pagkatao mo sa isang taong hindi naman magkukumit sa'yo. Amen? Alalahanin niyo, alam ng mga lalaki na madali kayong makuha sa salita. Sabihin lang niya, "Hi, ang ganda mo. Hi." Kaklase kita noon. Crush na kita noon. Yung lalaki kahit hindi naman siya crush noon eh. Crush kita noon. Amen? Tapos dadamihan pa nila yung sobrang flowery words pa. Sexy mo, kasi mataba naman yun. Huwag niyo ibigay sarili niyo sa isang lalaki na may posibilidad na iwanan kayo. Kayo mga babae, kung kayo nakipag-boyfriend sa mga may asawa, may posibilidad na iwanan kayo. Kaya huwag kayong maibigay niyo sarili niyo doon. Amen? At, naku. Ang totoong lalaki, hindi kayo dadalhin sa kama. Amen? At totoong lalaki, dadalhin kayo sa altar. Amen? At ang tamang lalaki na totoong magmamahal sa inyo, ay talagang nanggagaling sa Panginoon. Yung worth mo ay hindi yung katawan mo. Your worth includes your heart and soul. Huwag kang maniwala sa lines ng mundo na ito na sige, bigay mo sarili mo. Amen? Amen? Amen. So, ang first step po, paano yan? Nahulog na ako dito sa lalaki na to. Paano nahulog na ako sa babae na to? Pwede ba akong kumawala? Of course, you can. Ang first step is, repent! Magsisi ka. Amen? Amen. Hallelujah. Amen. So, pwede bang tumayo ang lahat? Amen? Hallelujah. Shandara babahan, darababashika, rababakaya. Hallelujah. Amen. Amen? So, pwede bang hallelujah, Shandara babahanda. Pwede bang yung mga upuan natin? So, ano ang pinakauna nating gawin kapag tayo isa sa mga nakagawa ng mga ganito? Alam niyo po ba? Huwag niyo sabihin na siya lang yun. Huwag mo sabihin na ikaw lang yun. Huwag mo sabihin na ako lang yun. Lahat po tayo nakaka-experience ng ganun. Amen? Sa buhay natin. So, ayan. Shandara babada. Hallelujah. Come on, raise up your hands to Jesus. Hallelujah. Shandara babahanda, rababashika, rababakaya. Shandara barabahanda, rababahanda, rababashanda. Close your eyes, everybody. Come on. Purify. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Shandara babashanda, rababashika. Amen. Kung ikaw man yun, yung pinagkwentuhan natin kanina, itaas mo yung mga kamay, huwag kang mahiya. Amen? Sabi mo kay Lord, mag-repent ka na. Magbago ka na. Amen? Hallelujah. Choose your spiritual destiny. More than just 11 and a half feelings ng kasarapan. Amen? Come on. Ano niyo po ba? Ikaw ang dahilan kung bakit bumaba si Kristo sa krus. Ikaw ang dahilan kung bakit nagpakamatay siya para sa iyo kasi alam niya na magkakamali ka ngayon. Alam niya na hindi ka perfect at alam niya na ginagawa mo yan. Kaya siya bumaba sa mahal na mahal ko si Joby, mahal na mahal ko si Jamila, mahal na mahal ko si Jomar, mahal na mahal ko si Charles, mahal na mahal ko si Mark, mahal na mahal ko si Caleb. Hallelujah. Shandara babahanda, rababashika, rabab. When everybody, ikaw man yan, sabi mo, Lord, patawarin mo ako, Lord. Lord, baguhin mo ako, Lord. Lord, i-change mo. Yung lahat ng kaisipan ko na pangit, tanggalin mo ito, Lord. Hallelujah. Amen?
Linisin mo ako, Lord. Starting today, Lord, linisin mo. Kung ikaw man yun, kung babae ka man o lalaki ka man. Come on, raise up your hands. Everybody raise up your hands to Jesus. Huwag kayong mahiya. May kausap mo ba ako? Shandarababa, handarababa, shikarababa. Mabigat mo yung kamay na itaas at isurrender ang buhay sa Panginoon. Come on, everybody. Sabi mo, Lord, linisin mo ako, Lord. Starting today, Lord. Tulungan mo ako na mag-walk ako sa right path, oh God. Tulungan mo ako, Lord, na yung tama ang gagawin ko. Kung ikaw yung naramdaman mo na kinoconvict ka ni Lord, yung conviction na yan, it will lead you to repentance. Kasi never kang kinokondemn ng Panginoon. Never kang kinokondemn ng Panginoon. Amen? Kung ikaw man nakaramdam na kinokondemn ka ng mundo, hindi po si Lord ang nag-condemn sa'yo, kundi si Satan ang nag-condemn sa'yo. Siya po nagsabi sa'yo na makasalanan ka, wala kang lugar, wala kang puwang sa mundo na ito. Amen, hallelujah. That conviction should lead you to repentance. Say, Lord, I'm sorry. Mabigat po ba sa labi na magsabi na sorry, Lord? Kung ikaw man yung parang may tumatawag sa'yo na sige, magsisi ka. Ikaw yun nga. Kung uncomfortable ka, ikaw nga yun. Sabi mo, Lord! Lord! Ako yun! Linisin mo ako, Lord! Labahan mo ako, Lord! Bigayin mo ako, Lord! Buuin mo yung pagkatao ko, Lord! Sabi mo, if we confess our sins, He is faithful and just para tayo patawarin sa ating mga sexual na kasalanan. Amen. Hallelujah. Shandarababa, handarababa, shika. Hindi po ito exempted. Music team, hindi kayo exempted. Kung kayo yun, ibaba nyo yung mga gamit nyo. Lord, sorry. Amen? Alam nyo po, if you want to take this further, yung pagsisisi nyo, kung mausap kayo ng isang tao after the service, sabihin nyo, Brad, pwede nyo ba akong ipag-pray? Nagawa ko to, sis, pwede mo ba ako ipag-pray? Pastor, pwede mo ba ako ipag-pray? Kuya Norlan, pwede mo ako ipag-pray? Nagawa ko kasi to. And that will impact God in your life. Amen. Alam ni Lord, kapag ikaw lumapit, madaling magsabi na, I'm sorry Lord, mag-isa ka. Pero mahirap lumapit kapag may isang tao ka lang sasabihan na nagkamali ka. Amen? Pero doon ka lang makukorek ni Lord kapag ang kasalanan mo ay sasabihin mo sa ibang tao. Amen? Alam niyo po ba, yung nahuli yung adulterous woman, kinakaladkad po siya. Yung adulterous woman, kinakaladkad po siya. At sabi, Jesus, nahuli po namin ito. Babato ito. May daladalang, pero mo, kinakaladkad siya, may dalang mga bato yun. Oh, ang bato. Nahuli namin itong babae, Jesus. Amen? Nahuli namin nangangalo niya, nakapatong pa. Dapat batuin to ng bato para mamatay. Tayo ba yun? Ikaw ba yun? Ang sagot ni Jesus, kung sino man dito ang hindi nagkasala, siya ang unang bumato. Pambihira yung mga tao, binitawan ng bato. Naisip nila, ay magsasaing pa pala ako. Ay mag-aaral pa pala ako. Ay magsisibak pa pala ako ng kahoy. Umalis silang lahat. Nawala sila doon sa eksena. So, sino ba rito ang hindi nagkasala? Amen? Amen? Ay, yung sinaing ko, hindi pala. Kaalis na nga. So, the next time na gusto nating bumato, tanong mo natin sa sarili natin. Sandali lang, kumusta ba ako? Baka kapareho ko rin ito, nagkasala, pero hindi lang ako nahuli. Amen? Shandarababa, handarababa, shikarababa kaya. Sabi ni Jesus, may nag-convict ba sa'yo? Sabi niya, no one, sir.
Sabi ni Jesus, sige. Ako rin man, hindi rin kita kino-convict. Go now and live your life. Iwanan mo yung pagkasalanan mo. Amen? Hallelujah. Shandara babahanda rababa shikara. Come on, everybody, open up your mouth. Ayan si Jesus sa harap nyo. Alam nyo po, nandiyan siya sa harap nyo. Sabihin nyo na lahat ng kasalanan nyo sa Kanya. Pwede kang lumapit sa Panginoon. Amen? At kung sakali man ikaw ay ngayon pa lang narinig tong katuruan na to, hindi pa huli ang lahat para baguhin mo yung buhay mo. Huwag mo nang gawin pa uli. At kung ikaw man ay hindi mo pa nagawa ito at ngayon mo lang din narinig yung katuruan na ito, huwag mong gawin. Amen? Mag-wait ka. Amen? Hallelujah. Shandara baba shikara wakaya. Hallelujah. Ikaw lalaki, ikaw dapat ang magmamahal. Ikaw dapat ang mag-aalaga. Ikaw dapat ang mag-protect. Hindi ikaw dapat ang manakit. Amen? Ikaw naman babae. Mahalaga ka. You are so precious in the sight of the Lord. Amen? Ikaw babae, hindi ikaw magsasakay sa kabayo. Hindi ikaw ang knight and shining armor. Hindi ikaw magsusundi o hindi ikaw. Amen? Hindi ikaw magtatanggol kasi ipagtatanggol ka. Ikaw ang ipagtatanggol ng lalaki. Ikaw ang kukunin. Amen? Ikaw ang liligawan, hindi ikaw manliligaw. Hindi ikaw magpo-propose, ipaglalaban ka. Kaya, huwag mong isipin na mababa ka. Amen? Hindi ikaw ang hahabol sa lalaki. Amen? Shandara babahanda rababa shikara babakaya. Mga lalaki, you are the one that God needs here on earth. We need you to protect us. You are not a predator. Hindi ka bantay sa lakay. Your family needs you. Your future wife needs you. Amen? Hallelujah. Shandara babahanda rababa shika. Hallelujah. Purify your people, O God. Cleanse us with your fire, O Lord. May we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people, O God. Because holy Lord, we pray. In your likeness, righteous in our way. Let us be a praise to the glory of your grace. Purify your people, O God. Make us holy, Lord, we pray. In your likeness, righteous in our way. Let us be a praise to the glory of your grace. Purify your Tingin natin people, lang tayo ay O God. lilinisin ng Panginoon, mga kapatid. Come on, everybody. Purify your people, O God. Cleanse us with your fire, O Lord. May we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people, O God. Make us holy, Lord, we pray.
us be a praise to the glory of your grace. Purify your people, O God. Purify your people, Yes, Lord, O hallelujah. Shantarababa, God. hantarababa, shikarababa kayo, Lord God, hallelujah. Purify Lord, maraming your salamat po God sa araw na ito, people, O God. Lord, O yung God. katuruan mo ngayon, O God, hallelujah. Hayaan mo itong matanim sa kalubluban ng aming mga puso, O God. Cleanse us, O Lord God, hallelujah. Linisin mo kami, labhan mo kami, O Lord God, hallelujah. I-brush mo ang buong buhay namin, ang buong puso, ang buong katawan namin, O God, hallelujah. Linisin mo kami, O Lord, hallelujah. Shandarababa, handarababa, shikarabaka. In Jesus' name we pray, amen and amen. Hallelujah. Amen. So let's pray. Tayo mag-close na. Amen. Lord, we give you praise, we give you glory, we give you honor, O God. Hallelujah. Shandarababa, handarababa, shikarabaka. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Sige po, muli po nating awitan ng ating Diyos sa buhay.